Magkakausap natin, Attorney Sal Panelo, Legal Counsel ni Kitty Duterte. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Sal. Magandang tanghali sa iyo. Apo, Attorney, unahin ko na muna yung reaksyon nyo. Hingan nga muna kita ng reaksyon. I'm not sure if you were able to monitor. Nakausap po namin si former Executive Secretary Lucas Bersamin kanina dito po sa programa. At nasabi po niya na it's safer for the Philippines to stay with BBM. With PBBM, ano po ang inyong reaksyon on that? Unang-una, alam mo yung sinabi niya na he was not, he did not resign. Alam mo yan ang linya ko sa programa ko kahapon pa. Sinabi ko, I don't think he resigned. Sa tingin ko, magaling ka itong si Presidente Marcos Jr. Itong mga ito ay sinasangkot sa flood control project corruption. At kasama siya ron. Pero para hindi niya masabi na kasama siya, tinanggal niya yung mga tao yon para ipakita sa taong bayan na yung demand, kasi may demand The demand is for them to be accountable. At yun ang ginawa ni Presidente. Pinakita niya na itong mga tao itong sinasangkot nyo, natanggal na. Pero ang problema, kasama siya sa sinasangkot Kaya dapat kasama rin siya. But with the statement that it's safer for the Philippines to stay with PBBM. That's his personal opinion. Sa ngayon, ang taong bayan, nagagalit, napupuot, lumalabas sa kalye upang ipahayag ang kanilang damdamin na hindi totoo na safe ang bansa sa ilalim ng pamamahala ni Presidente Marcos Jr. sapagkat naririto na nga tayo. Kaya nga may krisis na tinatawag Napakalawak ng krisis. Naririyan ang hindi pagtugon sa pangangailangan, pangunahing pangangailangan ng bayan at naririyan din ang malawak na katiwalian at inaakusahan siya ng mismong kaalyado niya na siya ang utak dito sa katiwalian. Puntahan ko na po itong hiniling nyo po sa Korte Suprema. Ano po yung pangunahing hinihiling po ninyo sa Supreme Court sa inihain nyo pong urgent motion at bakit ito kailangang maresolba agad, Attorney Sal? Gaya nga ng sinabi ng aking anak na si Paulo, Attorney Paulo, siya ang gumawa ng motion na yan kasama at tayo sa limpusa lang yan. Ang pinakabuod ng urgent motion to resolve. Unang-una, ito po, nung final ito na March 12, matagal na. Madalit sabi, umaabot na ng 7 buwan, patungon tayo ng 8 buwan. Kaya inihain po yan para makita ng Korte Suprema at matapos na at tanggalin ang panganib na ang Presidente Duterte ay lalong lumala ang kanyang karamdaman. At sana hindi naman mangyari na baka siya'y pumanaw doon sa pihitan. At sinasabi namin sa Korte Suprema na kailangang i-resolve yan sapagkat yung rule of law ay kailangan mapaniwala ang taong bayan na may ginagawa ang Korte Suprema na kailangan yung mga taong nasa likod ng iligal na pag-aaresto ay managot. At nagbigay po kami ng mga kadahilanan na unang-una, taliwas doon sa mga sinasabing walang jurisdiction ang hukuman sapagkat wala na rito si Presidente Duterte. Nagbigay po kami ng mga nangyari sa Estados Unidos kung saan tayo naman sumusunod sa kanilang saligang batas. Kinopya nga natin na ang Korte Suprema ay nagbigay ng desisyon doon sa kaso ni Garcia, isang imigrante na dineport nila sa Amerika. Tumakbo sila sa korte at sinabi nila na mali ang ginawa ng pamahalaan. At ang Korte Suprema po ay nagsalita at sinabi, kasi ang depensa ng gobyerno, wala na yung habeas corpus mo, wala na yung injunction mo, sapagkat walang jurisdiction ang hukuman dito dahil wala na yung petitioner. Pareho-reho ng Presidente Duterte. Hindi ba yun ang sinasabi? Wala na rito. Ang sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos, hindi.
mali ang pag-deport nyo, ganun din, mali ang pag-aresto nyo, pagpapatapon, kailangan sundin nyo yung batas. Kayo ang gumawa ng mali, gumawa kayo ng kaparaanan na makabalik ang imigrante. Ganon din ang sinasabi namin na the same argument will apply and the same ground as rendered by the Supreme Court na makabalik. Pangalawa, sinabi pa namin, hindi lamang po yan. Meron pang isang desisyon ng Korte Suprema sa Pilipinas naman. Doon sa Villavicencio versus Lucban, merong mga prostitutes doon na itinatapon ng mayor ng Maynila, ang gobyerno ng Maynila, tinapon nila sa Davao, hindi tayo nagkakamali. Ang depensa rin nila, wala nyo kayong jurisdiction, hukuman, kasi wala na rin yung mga petitioner dito. Ang sabi ng Korte noon, ang Korte Suprema, hindi. Kahit nawala yan dito, yung ginawa niyong kamalian ay susundin kayo kahit saan kayo magpunta. Kaya ibalik niyo yan dito. Pangalawa na yun. Inilabas din namin ang nangyari kay Tebes. Hindi po ba nag-file ang gobyerno ng extradition? Natalo tayo doon. Ang Korte Suprema nagsabi sa kanila, hindi namin babalik yan sapagkat nanganganib ang buhay niyan. O ano pong nangyari? Bakit nandito si Tebes? Kahit na tumanggi ang Timor-Leste. Ibig sabihin, may kakayahan ng gobyerno na ibalik ang Presidente Duterte dito. At merong kapangyarihan ng Korte Suprema na manduhan, ideklarang iligal ang kanilang mga ginawa at i-correct nila ang kanilang mali at ibalik nila ang Presidente Duterte. Ang sabi po namin, kailangan na mag-resolve kayo, kagalang-galang ng Supreme Court, sapagkat kailangan po na hadlangan na natin ang maaaring mangyari maulit na muli. Kagaya niya mga pag-aaresto kay Ronald De La Rosa, yung senador. Kailangan matigil na yan. At para maipakita sa taong bayan na hindi maaari ang isang illegal na akto dito sa ating bayan sa pamamagitan lamang ng pagtanggal ng mamamayan na sinira mo ang kanyang karapatan, ay makakatakas ka sa pananagutan at hindi ka mapaparusahan. Kailangan ipakita natin sa ating mga kababayan. Yan ang buod ng urgent motion to resolve. Opo. Attorney Sal, kung sakaling tumanggi po ang Korte Suprema o tumagal pa yung desisyon, ano po ang susunod na legal action po ng inyong side? Palagay ko ako, naniniwala ako na mag-a-action na ang Korte Suprema. I think masyado ng matagal ang panahon na pag-aralan na nila at magbibigay na sila ng desisyon. Pareho na ginawa nilang desisyon doon sa impeachment. Mayroon ho ba kayong update kung ano yung kasalukuyang kondisyon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention? Kung ano ho sinabi ng mga anak niya na nakabisita sa kanya, yun ho ang kalagayan ng Presidente Duterte. Kasi ako nagpunta ron, hindi ko naman siya nakita. Hanggang labas lang ako ng building, ng jail. Kasi bawal. Ayaw naman nilang papasukin ng mga ibang tao, paliban sa mga malapit na kamag-anak. Sabi nyo nga po ay naniniwala kayong didesisyonan na ito ng Korte Suprema. You think they'll make a decision anytime soon? I think so. Dahil urgent motion yun at saka 7 buwan na naman na nakaraan. Palagay ko they have the sufficient time to study the petition for a writ of habeas corpus. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Sal Panelo, ang legal counsel ni Kitty Duterte.